Naku, mamaya na ho natin pag-usapan yung interview na yan ni Auntie Claire dito kay Ted Filon. Unahin na ho muna natin ang pinaka-latest na survey na ilinabas ng Okta Research na kung saan muli hong namayagpag itong si VP Sara. At itong si Bay, meron ho siyang babala sa mga vlogger at sa mga nagsishare ng kung ano-ano sa mundo ng social media. Yan ang pag-uusapan natin dito sa video na to. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Unahin na ho muna natin itong sa Okta Research. Ano ho ba itong pinaka-latest na survey na ilinabas na to ng Okta? Kung saan, Okta, President Marcos trust rating down. VP Sara Duterte's up. Yan ho, ang isa sa mga ayaw na balita na lumalabas ng mga taga-Malacanang. Lalo hong nakikita ng ating mga kababayan na kahit anong panggigiba pa ang ginagawa nila kay VP Sara, hindi ho pinapaniwalaan ng sambayan ng Pilipino. Ayaw ho yung nakikita ng mga taga-Malacanang, ha? Isipin nyo naman ho mga kababayan, ang laki na ho ng perang pinakawalan nitong mga naninira dito kay Vice President Sara Duterte para pansuhol sa mga congressman, para sa talagang masiraan itong si VP Sara. Pag-kidnap dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, pagtapyas ng kanyang pondo, pero still, siya pa rin ho talagang namamayagpag, pinagkakatiwalaan at siya pa rin, base sa ating nakikita, ang gustong maging presidente ng sambayan ng Pilipino sa 2028. Kaya naman tuloy-tuloy lang ho tayo sa pagsuporta dahil ito ho ang lahat naman tayo dito naghahanap ho tayo ng hustisya sa kawalang-yaang ginawa ng administrasyon na to sa kaban na sambayan ng Pilipino. At wala hong makakapagbigay ng hustisya na yan maliban dito kay Vice President Sara Duterte. Pagka naging presidente ito, yun na ho ang naghahanap tayo ng hustisya dyan sa mga maanumalyang flood control project. Kung kayo ay may mahal sa buhay na nagurgur dahil sa baha, leptospirosis, hindi nakapagpagamot dahil sa pagkuha ng pondo nitong mga walang yana to sa PhilHealth, di ba? Yung pondo na dapat sana ibinibigay na mandatory taon-taon sa PhilHealth hindi binigay, di ba? Kung meron ho kayong mga kamag-anak na naapektuhan dahil sa kapalpakan ng administrasyon na to, tuloy-tuloy lang ho tayo sa pagsuporta kay VP Sara para mabigyan ng hustisya ang iyong mga mahal sa buhay na nadisgrasya, na perwisyo dahil sa kawalang-yaan ng administrasyon na to. Di ba? Ganun lang naman ho yung mga kababayan. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Walang titigil hanggat hindi naging presidente itong si VP Sara. More Filipinos trust and approve of the performance of Vice President Sara Duterte than President Marcos based on Okta Research 2025 fourth quarter survey. Palakpakan ho tayo mga kababayan. Ano ho yan? Isa ho yan sa Okta at saka SWS. Tapos dyan napapasok yung tag dito, yung kay Prof. Malutigia, yung publiko. Isa yan sa mga mapagkakatiwalaang survey talaga. Kaya isa ho yan sa mga inaabangan natin. Ano ho ba itong babala nitong si Bay? Tayo kasi, alam nyo mga kababayan, isa sa mga pamantayan natin sa pagbablog, yan si Bay. Diba? Kumbaga, kasi natutunan natin dyan sa mama na yan, huwag kang basta-basta nagpapapaniwala sa mga lumalabas sa social media. Diba? At huwag nyong basta-basta sasakyan pag kami naglabas ng video, automatic mag-share kayo. Diba? Huwag hong ganon. Kaya alam na alam mo yung mga vlogger na talagang habol lang views, habol lang yung hype, habol lang talagang makakumita, makagather na wala ulit silang pakialam. Kahit na medyo sketchy, merong problema doon sa mga balita na linalabas, doon sa mga video na kumakalat, ilalabas nila. Alam na alam mo na wala silang pakialam, basta attention nyo lang, views lang ang importante sa mga yan. Kaya tayo ho, nung matagal na rin nung naman natin kasi sinusubaybayan niyang si Bay. Since siguro 2017, 2018 yan, sinusubaybayan na natin si Bay. At nakita natin sa kanyang pagsalansa ng mga issue, pagdating dun sa mga expose, hindi ho niya basta-basta kinakagat. Lalo na pagka ito walang sapat na ebidensya, hindi binalita na mainstream media. Buti pa nga yung kay yung kay ang tawag dito, yung kay Harry Roque, yung ilinabas nila dati, yung nauna kay Marcos Jr. Buti pa yun na mainstream media yun eh. Diba? Kaya marami din tumalakay doon. Pati tayo, riniakan natin yun.
Pero nung nagkalitaw-litaw na talagang problematic yung mga ah, paraan ng paglalabas, hindi natin sinasabing hindi totoo sa kung ano pa man. Ang atin din ho dito, as much as possible, mag-base lang ho tayo sa issue. Kasi tama naman yung mga sasabihin dito ni Bay, na panood na natin to kagabi, na wala na tayo dapat patunayan. Yang si Marcos Jr. talagang bangag na yan. 'Di ba? Kaya tayo dapat mag-focus na lang doon sa mga bagay-bagay na kung saan mapapakita sa sambayan ng Pilipino kung bakit hindi na dapat makabalik sa pwesto o makapaghalal ng panibagong dilawan at pinklawan o panibagong Marcos man sa 2028. Yun na lang ang pagpupukusan natin. Huwag na tayo mag-focus sa kung ano-anong kachismisan pa. Kung ano-anong kachismisan pa. Ano na lang tayo, focus na lang tayo kung ano yung mga issue ngayong mga panahon na to. Yan, hindi na ho issue yan. Hindi na bago yan. Mismong kapatid niya nagsabi na talagang nag-aalmusal siya ng chonke, talagang bumabanat ng Coca-Cola. Ito si Banat Pay. Kung bakit hindi ko sinishare ang bagong video scandal daw ni BBM at bakit hindi Sa PH update, nakita niyo rin hindi natin senior. Hindi nag-react, di tayo. Bahala kayo dyan. Anak ng toka. Di ba? Mahirap na. Baka patibong yan di ba? mo rin dapat i-share. Wag Panoorin mong i-share. video na ito hanggang dulo. Simple lang yan. Trap yan. Naalala nyo nung unang video na kumalat, yung sinasabing sumisinghot si Marcos? Ano nangyari? Maraming FB page at YouTube Correct. channel ang naban, na-strike o tuluyang binura na. Bakit? Dahil sobrang higpit ng social media platforms pagdating sa AI detection at Correct. drug use content. Totoo man o hindi ang video, pag shinare mo tapos di-report ka, siguradong patay ang account mo. At Totoo yung sinasabi na yan itong si Bay. Pag kami nas-report kayo dahil meron ng basihan yung mga siraulo, yung mga alipores nitong administrasyon para nga mabigyan ng channel nyo, gagawin ho nila yan. Di ba? Malamang sa malamang, ako naniniwala ako, mataas ang tsansa na talagang na trap yan. Kumbaga, ano pa ba dapat natin patunayan? Ano pa ba? Nabangag si Marcos Jr. Kapatid niya nga mismo nagsabi. Wala nang ibang makakapagpatunay pa. Pagkakapatid mo na nagsabi na may bangag ka, talagang gumagamit ka ng ipinagbabawal na pulburon. Pagkakapatid mo na nagsabi niya, anak ng toka, wala nang ebidensya mas bibigat pa doon. Kung ako magsabi kay Marcos Jr., bangag siya, ano yun? Mahirap patutuhanan yun. Una sa lahat, di ko man lamang nakasama yan, minsan, di ba? O babase doon pa sa ganyan-ganyan niya, mahirap po. Mahirap po. Una sa lahat, wala kang personal knowledge. Si Senator Amy meron. Ano sabi niya? Siya pa ang isa sa mga nagdidinis doon sa mga kalat ng pagka nagpa-party sila. Yun pa lang mabigat na ebidensya na yun. Hindi pwede siya being hearsay yun. Pag nagpa-party sila, merong white powder substance. Di ba? Merong Coca-Cola. O mahirap patunayan yun. Siya mismo naglinis. Siya mismo nandun. Yung mga grupo ni Marcos Jr. ang nagpa-party. At siya mismo ang nagsabi sa kanya, nagbago na ako, ating. Di ba? Nagbago na ako, nagparehab na ako, tumigil na ako, ayoko na. 'Di ba? Ganun yung ganun yung gist nung naging speech nitong si Amy Marcos nung nagkaroon ng rally ang mga kababayan nating INC. 'Di ba? Siya mismo ang nagsabi daw kay Amy Marcos na nagbago na siya. Ano pinagbago niya? Hindi na siya nagbababa. Hindi. Ang pinapatutuhanan niya na nagbago siya galing mismo kay Marcos Jr. na hindi na siya nagdodrogay. 'Di ba? Ngayon, nagparty sila, meron na namang ipinagbabawal na pulburon, Coca-Cola. Anong ibig sabihin nun? Hindi pa siya nagbago. Ngayon, yung nakikita nating manifestation sa kanyang body language, paggalaw ng yun yung mga para pampatibay doon sa mga isiniwalat nitong si Senator Amy Marcos. Pero tayong magsasabi na gumagalaw ang panga niya, anak ng tokwa, meron siyang diferensya. Di ba? Gumagalaw-galaw ng ganon. Meron siyang pulbo sa ilalim ng ilong. Malay mo ba? Pinoundation yan, di ba? Mini-makeupan siya nakalimutan lang. Maraming excuse Marami siyang palusot Di ba? Marami siyang palusot. Ang pinakamabigat na ebidensya itong si Amy Marcos. sino ang paulit-ulit na nagtutulak niyan ngayon? Dating pro-Marcos pero ngayon, mga peking anti-Marcos kuno pero Trojan horse pala. Trap yan para sa mga vloggers.
mga content creators at mga ordinaryong netizen nagigil maglabas ng galit kay BBM. At ito ang pinakamahalagang punto na ayaw nilang marinig mo. Hindi na natin kailangan makonvince pa na bangag si Marcos. Tinuldukan na yan ng sarili niyang kapatid. Oo, malinaw. Amy Marcos mismo ang nagsabi. At kung may ebidensyang mas mabigat pa sa video, iyon na yun. Si Amy na yun. Kapatid na niya ang nagsalita. Hindi kalaban, hindi vlogger, hindi troll. Lulong si Marcos. Period. At dapat na siyang mag-resign. So, Correct. Tama yan. Yan ang sinasabi ko natin. Para sa mga vlogger ha, huwag ko kayong basta-basta magpapaniwala ha. Hindi naman lahat kailangan yung sakyan. Hindi naman lahat kailangan yung i-share. Mararamdaman mo naman ako. Unang nakita ko kay Sastrugando Sasot. Sabi niya, parang nagulat siya doon sa post nito si Dean Chase. Ngayon, chinek ko, sabi ko, syempre, yung yung issue na yon na bumabanat sila ng ganun. Yung nila, personal ng buhay yun. Kung gusto nila makipagbakbakan, di ba? Hindi magandang tingnan. Pero decision nila yun. Di ba? Decision nila yun. Kung gusto nilang mag-hire ng sandamukal na individual para sabayan sila sa kung ano man trip nila, sa kanila yun. Bawal? Hindi. Ba't problema? Mag-asawa sila, may consent. Ano bang problema nun? Yun, ang issue lang talaga natin doon, yung gamit niya ng ipinagbabawal na pulburon. Natuldukan na yun eh. Period na yun. Ika nga eh. Yung trip na nila na yun na mag-asawa, kung totoo man, wala na tayong pakialam doon. Personal na buhay na nila yun. Diba? Ngayon, presidente siya, ginagawa niya na yun, malaking kahihiyan. Ngayon, kasalanan ba yun? Kung sa tingin nila mag-asawa, doon nila na papasayahan siya, problema na nila yun. Wala tayong pakialam doon. Diba? Kanya-kanyang preference yan, ika nga. Ang problema dito, yung paggamit ng ipinagbabawal na pulburon. Ngayon, yung paggamit ng ipinagbabawal na pulburon, yun talaga doon tayo nagkakaproblema. Dahil yan, nailabas na nitong si Senator Amy Marcos. Ito linawin ko, hindi maganda yung ginagawa nila kung sakaling totoo man. Pero meron ba tayong pakialam doon? Katawan nila yon, personal na buhay nila yun. Alam natin, presidente, hindi magandang tignan yon sa imahe ng ating bansa. Kung sakaling gagawin man yun, kahit na isang ordinaryong individual, napakapangit. Mag-hire kayo ng kung sino-sino. Kung sakaling totoo man, di natin sinasabing totoo yung video. Okay? Problema nila yon. Ang mali dito, yung sinisinghot na ganyan, yung hawak-hawak na ganyan ni Marcos Jr., marami hong ganon. Sa mga shop, sa mga pwede kang mag-arkila ng ganun. Lalagyan nila ng flavor yon, tapos sisip-sipin mo. Nung bata tayo, medyo nakatry tayo ng ganun eh. Yung sichatan tawag doon, nakalimutan natin. Sa mga Middle Eastern country, yan ang gamit nila pagka umiinom sila ng tsaa, ganyan ang tinitira nila. Merong kayong tig-isa-isang hose, tapos lalagyan ng uling sa taas. Nung panahon ko, uling pa yan eh. Ilalagyan ng uling, tapos merong flavoring yan. Kunyari, strawberry, menthol. Parang rin siya, parang nag-i-smoke ka din. Pero hindi naman necessary na pagka nagganyan ka, automatic drogay na yan. Hindi ho ganun yun. Siya, ginagamit ho talaga nila yan. Ngayon, kung anong gamit niya doon, wala namang makakapagsabi kung anong linagay nila doon. Diba? Yung ginagamit niyang pang hit-hit o pang sip-sip. Di natin, walang probative value. Yung merong probative value, yung kay Amy Marcos. Yung sinabi ni Amy Marcos. Kasi kapatid niya yun. Di ko sinisiraan dito yung naglabas Nasa sa inyo huyang kung gusto nyo panoorin, kung gusto nyo i-share. Meron tayong kalayaan sa kung ano mang gusto natin gawin sa ating mga social media accounts. Especially yung mga medyo marami ng followers, mag-ingat kayo kasi hindi birong umabot sa mga ganyang kalaki. Ganyang kalaking following sa mundo ng social media. Hindi mahirap kasi gagapang mo talaga yan eh. Kaya kung gusto nyong sirain dahil sa isang video, hindi worth it. Hindi worth it para lamang makagather ng 100,000, 200,000 views. Hindi worth it. Yung pinagpaguran mo, pinaghirapan mo, tiwalang ibinigay sa'yo, tapos ganun lang gagawin mo sa account na yun, parang unfair din dun sa mga nagtiwala sa'yo na nag-follow, nag-subscribe, kung ano man ang ginawa nilang pagkokomento, pag-share sa mga account. Hindi unfair yun para lamang mas makagather kayo ng maraming views para i-share nyo yung mga ganong klase ng video.
Hindi. Well, kung talagang ika nga, harapan na yan, party-party, nandyan yung si Ralph Recto, nandyan si Marcos Jr., nandyan si Lisa Araneta Marcos, nandyan yung mga kaibigan nilang lahat, di ba? Tapos video, nakuhanan, napicturan, at talagang hindi pwedeng pasinungalingan dahil may timestamp at yung mga damit ng mga dumalo doon sa party na yon, kung ikukumpara natin doon sa mga kanilang public appearance doon sa kaparehong araw na yon, doon tayo magkakaproblema. Yan, ika nga, worth na talakayin at pag-usapan. Pero pagka ganun, ewan ko lang, yun lang naman ang aking ano dun. Kumbaga, hindi na natin binabaran yun kasi ayaw nga natin i-share. Since nagsalita si Bay, might as well na pag-usapan na rin natin kung ano mga sasabihin niya. Para saan pa ang bagong video scandal? Para ma-wipe out ang mga account na critical sa administrasyon. Para maiwan sa social media ang troll farm nila. Para mawala sa eksena ang mga lehitimong kritiko at DDS. Tandaan nyo, 2028 na ang niluluto. At alam nila na social media ang tunay na battlefield. Ano ang plano? I-trigger ka, ipa-share ka, ipa-report ka para tuluyang mawala ka sa social media. Habang ang troll farm nila, buhay na buhay at sila na ang magkokontrol ng narrative sa SOCMED. Kaya inuulit ko, huwag kayong kakagat sa trap. Huwag magpapauto sa peking anti-Marcos na may dalang iskandal. Di na natin kailangan yan. Alam na natin yan. Trojan horse yan na pinasok ang kampo ng mga Duterte. Doble ingat, mga tunay na DDS. Hindi lahat na sumisigaw ng anti-Marcos ay kakampi. Minsan, sila pa ang pain. Tandaan nyo, tinuldukan na ni Aimee yan. Hindi na kailangan ng bagong video. Kumbinsido na ang lahat ng tao. Ang kailangan, talino at hindi pagkagat sa trap. Huwag pauto sa PR ni Marcos. Mas matalino tayo dyan. Correct. Malupit talaga tong si Bay. Matalino tayo dyan, anak na to. Hindi tayo, wag lundag ng lundag. Pag may issue, tabayan nyo muna. Hindi naman mahuhuli yan. Anak ng toko, ano ba naman yung 2 oras kayo maghintay-hintay nyo muna sa mainstream media, di ba? Kung di rin ilinabas sa mainstream media, huwag nyo nang anuin. Halimbawa, lahat na linalabas natin dito, itong isa na to, galing sa Philippine Star, o dito naman, galing News 5. At least ito talaga, kung re-reactan natin, wala silang maibabalik sa atin. Kasi kung ano lang pinag-uusapan nila dun sa video, yun lang naman ang pinag-uusapan natin. Ngayon, pagka mayroong problema, yung pinag-usapan nila, sila unang mayayari dyan, anak ng toko. At yaan kasi, meron ho silang team. Lahat ng pag-uusapan, lahat ng tatalakayin, dadaan muna dun sa team na yun. Kumbaga talagang aayusin muna. Minsan nakakalusid din naman ng fake news sa kanila. Pero ang okay ho dito, dahil nga tinalakay na yan ng mainstream media, kumbaga pangalan na nila nakasaalang-alang dyan. Kaya talagang aayusin nila, sasalansanin nila, ipa-fact check nila, double fact check nila. Kung yung ilalabas ba nila, talagang totoo ba yan o pawang paninira lang, di ba? Kaya ano lang ho kayo, mag-ingat ho tayo sa mga ilinalabas natin. Sayang. Hindi madaling magpalaki ng page, no? Hindi madali. Mahirap magpalaki ng page. Siguro kay Bay okay, madali lang kasi sikat yan eh. 'Di ba? Sikat yan si Bay. Kung sana tayo si Banat Bay, mabilis lang kahit mabura yung 1 million ni Bay, mga 2 days lang balik 1 million na kagad yan. Malupit yan eh. Balik ko tayo dito kay Manong Ted. Ano lang naman, kumbaga friendly reminders, friendly reminders from Banat Bay. Ito, rekta ko tayo kay Auntie Claire at dito kay Ted Filon. Morning, Sir Ted and Chacha. Good morning. Okay, Cha, go. Good morning po, Yusek. Maraming salamat po for being on this show today. Kahapon nga po, na-dismiss na ng House Committee on Justice itong 2 impeachment complaints laban po sa Pangulong Marcos Jr. Ang idineklara po nila, insufficient in substance. Naglabas po kayo ng pahayag, ang sinasabi ninyo, welcome na, ito po yung welcome sa palasyo and let's move forward. Pero, Yusek, si Pangulong Marcos Jr. po mismo, ano ang naging reaksyon niya? Gusto rin po namin malaman. Ako na magsasabi, ano reaksyon niya? Reaksyon niya masaya, anak ng toko. Pinasampuhan na nga niya ng impeachment sarili niya tapos gusto niyo ma-impeach pa siya. Grabe naman yan, huwag naman ganon. Anak ng toko, di ba, pina-impeach ko na nga sarili ko, pinasampahan ko na nga ng impeachment sa sarili ko, gusto niyo ma-impeach pa ako? Ano kayo, mga loko-loko, di ba? Galing sa kanila yon. Yung impeachment na yon, at yun namang impeachment na makabayan, pinagmitingan yun doon sa opisina ni Boji D.
Para hindi naman magmukhang ika nga one-sided, di ba? Talaga. Yes, opo. Nung pinarating po natin sa kanya, nangyari dahil at the time hindi naman po siya nakamonitor eh. Meron po siyang events na pinuntahan, may mga private po siyang pinuntahan. Yun po, syempre po ang lagi naman sa Pangulo ay masunod kung ano yung proseso. At natutuwa po siya na nasunod yung proseso at the same time, nagpapasalamat na nakita na ng taong bayan yung sinasabi ng mga akusasyon laban sa kanya ay walang anumang ebidensya, walang katotohanan. So ano ba ito? Pakiramdam ng Pangulo, siya po'y vindicated na dito sa, kasi syempre may 1 year na rin po na sabihin na nating immunity sa paghahain ng impeachment complaints. Hindi ko masasabi. Actually, hindi na kailangan yung 1 year immunity. Immune siya from the get-go kasi yung yung mga congressman dyan sa House of Representatives. Hindi natin malaman bakit kailangan pa sampa ng impeachment. Maging tayo dito sa PH Update, alam naman natin na hindi uusad yan. Nagkaroon tayo ng kahit papaano pag-asa nung narinig natin ang grupo nitong si Congressman Mike Defensor na okay ayusin natin, maghahain tayo ng impeachment. Pero nung nakita ho natin kung paano sinalansa ng mga congressman ng impeachment nung dalawang complainant, ay yung una talaga, dun sa forma okay, approve yan. Pero sa sustansya, talagang yari yan. Pero yung sa makabayan, yung ibang mga impeachment complaint na ipinasa nila, karamihan doon sa mga, especially yung kay Zaldico, yun din naman ang ating hawak-hawak na ebidensya, yung kanyang mga pronouncements sa video niya, di ba? Yun din ang gagamitin nitong sila Congressman Mike. Kung hindi tinanggap yun, at hindi pinagkibit-balikat yung mga ebidensya ilinatag ng makabayan kaugnay dun sa particular na issue na yon na pagde-deliver ng pera, wag na ho tayong umasa na kung kahit na sila kung Mike pa ang pumesto dyan sa House of Representatives, papalusutin na lang yung impeachment na yan. Kaya sayang lang sa oras kasi palakpakan natin itong si Congressman Mike Defensor. Kumbaga nakita na niya kumbaga naporsina niya na naku yari, may sasalan sa si Benny Abante magsisiga-sigaan lang yan, di ba? Huwag na nating i-file. Wala rin namang kwenta. At tama yung naging decision nila. Kasi kung ipinail pa nila tapos pinag-usapan yung impeachment inahinain nila, lalo lang ang pangit ng datingan. Ngayon, ang dating, kaya hindi yan i-final nitong si Mike Defensor dahil alam niya na ganyan din ang gagawin ng mga congressman. Wala ring mangyayari. Diba? Kahit gaano pa ka-sufficient in form, sufficient in substance, kung puro magnanakaw ang kikilatis at ang ini-impeach kapwa nila magnanakaw, hindi nila palulusutin yan. Hindi ululusot sa kanila yan. Yan at sigurado. Vindicated Kasi alam naman niya sa sarili niya na hindi magpo-prosper yon on his part. Alam niya na wala naman siyang ginawang anumang impeachable offense. Wow. So, siguro mas maganda na rin na itong mga issue na to ay nabigyang liwanag sa pamamagitan ng nangyaring hearing sa Committee on Justice. See? Kagaya na sinabi ko, gagamitin pa yung impeachment na yan para talagang isolidify na wala silang ginawang masama. Sa pag-dismiss ng mga taga-House of Representatives dyan sa impeachment na yan, di ba? Dyan sa impeachment na yan, o pagbasura sa impeachment na yan, gagamitin pa ng mga taga-Malacanang na sasabihin nila, tingnan nyo naman, di ba? Binasura nga, ibig sabihin, si Marcos Jr., yung mga inaakusa sa kanya, walang katotohanan. Ganun naman yun. Talagang ganyan ho sila, ganyan ho nila laruin ng naratibo. Kaya pagka ikaw nga, medyo utong vlogger ka, at talagang di ka naman tunay na taga-suporta, nandun ka lang para lukuin ang sambayan ng Pilipino, madali ka mabubola, di ba? At naliwanagan na rin yung mga tao na mga gawa-gawang kwento ito sa kanya. Oo, kasi isa sa mga paratang na binabanggit po doon sa impeachment complaint, yung BBM parametric formula. Isa po yan sa mabibigat na alegasyon sa Pangulong Marcos Jr. After po ng decision kahapon, pagkaalam ng Pangulong Marcos, meron po ba siyang instruction agad sa kanyang mga gabinete na may kinalaman po dito sa desisyong ito? No, even before. Sabi niya, ngayon ang tutok niya talaga, mga usaping ekonomiya, usapin na makakaangat talaga sa buhay ng bawat Pilipino. Yun talaga yung kanyang mensahe sa amin. Even before, bago pa man yan nangyari, ang gusto ng Pangulo, nung nagkaroon kami ng meeting with the economic team, tutukan na natin ang ekonomiya ngayon. Mas ngayon dapat umangat yung buhay ng bawat tao.
And lagi nyo naman po yan sinasabi, no, na kumbaga ang Pangulo, kahit no may mga umuugong na may maghahain ng impeachment complaint, siya po ay nakatutok lang doon po sa kanyang trabaho. Pero puntahan ko lang po yung sinabi nyo nitong nakaraan na wala talagang merito itong mga reklamo mula pa noong umpisa. Ito'y hearsay, gawa-gawa lamang. Pero para sa inyo, Attorney Claire, ano talaga yung pinakamalinaw na dahilan kung bakit hindi po lumusot itong dalawang impeachment complaints? Wala talagang basihan eh. Sabi nga ng karamihan dyan, nasa dyaryo, nasa news, speculations, conclusion na ginagawa nila na walang factual basis. So maliwanag naman po eh. At hindi naman po talaga yon na anumang offense dyan ay wala pong nalabag ang Pangulo. At wala po talagang betrayal of public trust na masasabi labas sa Pangulo. So for you po, talaga opinion nyo dyan, Attorney Claire, wala talagang basihan. Hindi ba dahil kasi yung karamihan sa mga kasamahan po natin sa Kamara ay syempre maka-BBM pa rin sa ngayon. Hindi ba yun ang dahilan, Attorney Claire? Hindi eh. Ang daming ang maraming bumoto dyan na hindi sila supporter ng BBM. Iba nga daw yung binoto nila. Pero base Siyempre, ano na sila, nalangisan na sila, ikaw naman anti-clear. Nalasingan na sila, nalangisan na sila ng Malacanang. Yun naman talaga yan eh. Ang impeachment ni Marcos Jr., kung medyo bitin sila dun sa kanilang MOOE, diyan siguro manggagaling, di ba? Diyan siguro manggagaling, diyan sa impeachment na yan. sila kung ano yung nakikita nila, base lamang sila sa facts, base lamang sila sa merito. So, tingin naman natin kasi ang mga mamabatas kapag naman talagang walang ebidensya, hindi na naman sila gawa lang na anumang kwento para lang mailubog ang Pangulo. So, salamat at ipinakita rin naman nila na ang talagang kanilang mandato para sa bayan, hindi para sa sino mang politiko. Hindi ito personal na interest, Auntie Claire. Ito po ay, kumbaga, binase nila dun sa mga ebidensya na nakasama dun sa impeachment complaints. Yes, Chacha, kasi kahit yung ibang mga lawyers, ibang constitutionalists na hindi naman talaga BBM supporters, sinabi nila, wala talagang merito wala, mahina yung mga bintang kasi lahat puro spekulasyon. Wow, mahina Okay. Spekulasyon, kapatid niya nagsabi na bangag siya. Kapatid niya nagsabi na linilinis niya mismo yung mga sessionan nila at nakakakita siya ng mga tira-tira. Spekulasyon yon. Ang bandang huli, mas kilala pa nitong si Auntie Claire, itong si Marcos Jr. kumpara dito kay Amy Marcos. Ang labo naman nun. Kaano-ano ka ba niya? Isa ka lamang lukarit na ika nga dikit na dikit dahil nasa kapangyarihan siya. Pero pag wala na sa kapangyarihan si Marcos Jr., anak ng toko. Parang nakikita ko. Pero hindi nila basta-basta mabibitawan yan si Marcos Jr. Natokwa yung vlogger na ika nga Duterte vlogger daw siya nung una, tapos noong nakalapit na siya kay Marcos Jr. talagang kumbaga pagka ito kasi linapitan mo itong mga politiko na to, lumapit ka sa kanila, naging ka-close kanila at binigyan kanila ng kung ano-anong pabor. Binigyan kanila ng bahay sa Cordillera, binigyan kanila ng bahay sa Cebu, o pinag-aral kanila sa magagandang eskwelahan sa ibang bansa. Anak ng tokwa, di ka na talaga pwede maghumanat. Asan na yung maingay na yun ngayon? Wala na. Yung mga DH mga DH, wala na, tahimik na yun. Diba, kahit na ika nga malugmok na ang sambayan ng Pilipino, maubos ang kaban ng sambayanan, wala na yung DH sa mga DH, wala na yun. Pambira, oo. Dahil nga nalangisan na. Ngayon yung mga congressman, bakit hindi naman sila bumoto kay BBM? Noong 2022 siguro sinasabi ni Auntie Claire. Diba, siguro karamihan sa mga yan, dilawan eh. Karamihan naman talaga sa mga hindi naman talaga binoto si Marcos Jr., di ba? Yung iba diyan mga dilawan, yung iba mga isko. Pero dahil nalangisan na, hindi na sila pwedeng umatras dahil tumanggap na sila. Ito naman, Ante. Okay po. Yung pong let's move forward, ano po ba ang ibig sabihin nun? Pag sinabi nating let's move forward na, kumbaga kalimutan na natin itong mga inihain at bringing up na mga, kumbaga sabihin na natin na nag-uugnay sa Pangulo dito sa issue pa rin ng flood control, even yung mga sabihin na po natin na isa rin po sa ibinabato sa kanya yung pagpasa nung most corrupt budget. Lahat po ba ito ay kalimutan na natin, Attorney Claire? Paano po ba yung move forward? Wasak si Auntie Claire. Okay yung tanong na yun ni DJ Chacha, di ba? Kalimutan na ba natin yung pagpirma sa most corrupt budget ni Marcos Jr.? Di ba? Pambira. Hindi naman. Kailangan pa rin yan kasi nandiyan pa rin ang pag-iimbestiga. Hindi po iiwan ng Pangulo ang issue tungkol sa maanumalyang flood control projects. At kung sino man ang umabuso sa pondo ng bayan, dapat itong managot. Hindi po iiwan yan. Ang gusto Paano kung siya ang umabuso
kaban na sambayanan, di ba? Paano kung siya ang umabuso sa budget, di ba? Paano niya ihahawakan ng issue, di ba? At sa bagay, sa sobrang bangag nga pala niya, kahit na siya ang umabuso sa issue, hindi niya yun alam kasi bangag nga naman pala siya. So lamang po ng Pangulo when he said na let's move forward, iwasan niyo ibang mga pamumulitika. Kailangan ng tutukan po ekonomiya. Kailangan na po talaga na may makitang magandang kahihinatnan. Ang dapat na programa ng Pangulo, maibigay yung tama sa mga taong bayan, maramdaman nila kung anong ginagawa ng gobyerno. Kasi, ang sabi ng Pangulo, hindi ito ang madalas pinag-uusapan ng mga simpleng tao eh. Halimbawa sa palengke. Madalas yan kung paano matanggal si Marcos Jr. Iwanan natin yung issue ng flood control, pag-usapan natin ekonomiya. Ang napakalaking dagok nga sa ekonomiya, yung pagnanakaw ng mga amo mo. Di ba yun ang dagok? Paano natin naayusin ang ekonomiya kung tuloy-tuloy ang pagnanakaw ng administrasyon sa kaban ng sambayanan? Sa anumang lugar, hindi madalas pinag-uusapan ng impeachment. Hindi pinag-uusapan yung mga budget. Ang pinag-uusapan dito, paano sila kakain, paano mamumura ang presyo ng bilihin. Huwag kang mag-alala. Alam nila kung paano murahin yung presyo ng bilihin, paano daw mamumura. Minumura nila every time na pupunta sila sa palengke ante. Huwag kang mag-alala, ha? Alam namin paano murahin ang presyo ng bilihin, ha? Yan po ang karamihan na issue sa ordinaryong Pilipino. So, yun po yung gustong tutukan ng Pangulo. Alam mo, So, makakaisa kung meron bang po, kailangan pang pag-iimbestiga, nandiyan naman po ang Ombudsman, nandiyan po ang DOJ. Obligasyon po nila, mandato po nila yan, na talagang mag-imbestiga sa mga ganitong klaseng anomalya. May motu proprio po, especially Ombudsman. Meron po sila na power, motu proprio, to investigate yung mga klaseng ganitong anomalya. Oo. Attorney Claire, buti nabanggit niyo po yan, ano? Kamusta na po ba yung ICI? Kasi inaantay pa rin po kasi ng mga tao ngayon yung pangako ng Pangulo na walang Merry Christmas dahil big fish po kasi yung hinahanap nila eh. Hindi pa ba nila nararamdaman? Hindi ba nila nararamdaman Wala. kung anong ginagawa ng Pangulo, ng Walang nakakaramdam. Ano si Bong Revilla? Big fish? Lure. administrasyon, ng DOJ, ng Ombudsman, pati ng ICI? Parang marami naman po yatang nakulong. Pero, hindi pa naman po tayo natatapos. Mahaba pa po ang panahon. Nagkataon lang po, nasa kamay na po kasi ng Ombudsman, yung mga naipasa na complaint, yung mga na-recommendang complaint. So, independent body po ang Ombudsman. So, sa akin po, nakikita, patuloy din po ang pag-iimbestiga at preliminary investigation ng DOJ at ng Ombudsman. So, on the part of the administration, na ibigay na po karamihan kung sino yung dapat na sampahan ng kaso. So, we'll just wait for the action po, resolution from the DOJ and Ombudsman. Oo, kasi syempre ang iniisip nga po ng ilan, ang binibring up nila, kung malaking isda, si Zaldico nga daw po hindi pa rin natin mapauwi at mahanap hanggang sa ngayon. Ano na daw po bang balita doon din? And ulitin ko lang Aray din ko. po, Attorney Claire, yung sa ICI po ba, tapos na sila sa kanilang mandato at trabaho? O magtatalaga po muli ang Pangulo ng mga kapalit, nung pong nawala na mga kasamahan po dyan? Naghihintay po ang Pangulo kung ano po yung kanilang magiging report at kung ano po yung magiging recommendation mismo po ng ICI. So doon lamang po gagawin ang Pangulo kung ano po ang maibibigay na report ng ICI, kung anong kailangan nila. Pwede po nila sabihin sa Pangulo dahil nung huli po kaming nagkausap, nagkaroon na kami ng meeting patungkol po dyan. Ang sabi po niya, nasa ICI po kung ano po ang recommendation nila, yun lamang po din ang susundin ng Pangulo. Ano po ang inyong tugon dito sa mga nagsasabi pa rin na yung naging desisyon doon po sa impeachment complaints, once and for all, para lang po malinaw, na may impluwensya ang Pangulo dito? Kahit pa po sinasabi niya na wala, ang House Majority Leader po ay ang kanyang anak at iniuugnay din siya na doon sa Speaker of the House ay close po siya. Ano pong tugon ng palasyo dito? Alam niyo po, kahit po na nag-inhibit na voluntarily si Kong Sandro, maraming nagsasabi na ganyan, pero ulitin natin, hindi lamang po ang miyembro ng House of Representatives sa Committee on Justice ang nagsabing mahina. Marami po na mga law experts, constitutionalists. Marami, kahit tayo dito sinasabi nating mahina. Maghahain ka ng impeachment, 15 page lang. Napaka-presidente ini-impeach mo. Talagang mahina. Walang nagsabing malakas yan. Na hindi po sumusuporta, or rather hindi naman talaga sila BBM supporter. Yan. Nagsasabi
na wala po talagang merito yung mga complaints na sinampa. So doon pa lamang po dapat makita natin na hindi kailangan makialam ng Pangulo. And at the same time, may separation of powers po tayo eh. Kung ano po ang proseso ng House, wala pong gagawin na executive na pakikialam, no? Walang executive overreach na gagawin ng Pangulo. Ginagalang po niya ang separation of powers. Walang executive overreach at dahil dyan, sabi nyo nga, move forward. Move forward na rin po ako sa ibang topic. May sinasabi po ang Malacanang na mahigit 60 contractors ang posible pong ma-blacklist dahil sa pagkakasangkot daw nitong sa mga anomalya pa rin po dito sa flood control projects. Kailan nyo po ilalabas itong listahan ng sinasabi na 60 contractors na iba-blacklist din po ng DPWH? Okay, sa ngayon po, hindi Yun, pa po sa akin excited. binibigay ng DPWH. Baka po mas Pagka yung tanong talagang lilitaw ang kapugiin ng kanyang among bangag, talagang excited siya sumagot. Okay. maganda sila mag-announce kung sino. Bihira talaga. Ang meron lamang po ako pero hindi ko rin po, hingi ko muna po yung ang kanilang permiso kung dapat kong sa publiko, no. Meron po kasi dito sa akin ibigay na 8 teka lang po. May formal charges na against 8 major contractor licensees. Pero ang sabi po sa atin, may 4 na po na na-revoke. At maliban po dyan, meron pa pong 8 additional contractors na meron na pong na-charge na po sa ngayon. Pero pagpapaalam ko muna sa kanila kung kailangan kong mag-attend. Hindi ko rin po alam kung ito po ay na-press release na nila. Hindi po ito kasama dun sa unang inilabas sa listahan ng Pangulo last year. Meron po ba mga bago dyan? Kahit without naming names kung sino po yung mga contractors na yan. Meron mga bago? Meron po doon sa mga nabanggit. At meron ding bago? Teka lang po, kasi 16 to eh. Opo. Most probably meron. Most probably meron. Opo. Kasi 16 to, Oo. Para lang po mas maintindihan natin, pag sinabi nating blacklist as in official, hindi na po sila pwede na sumali dito sa mga bidding na gagawin sa gobyerno. Ano daw po bang sabi ng DPWH? Kailan din daw po nila planong isa publiko ito? Ngayong linggo po ba yan? By next week na? Mamaya po siguro natanungin ko po si Sec Vince. Hindi po niya na ibigay sa akin ang detalye patungkol dito. Oo. Meron na po bang details kung itong mga contractors na ito ay may kinalaman din po sa ghost projects? O paano po nasabi na bad contractors po ito at blacklisted na? Sa ngayon, ang binigay lang talaga sa akin ay impormasyon pula sa DTI, pero kung ano man yung mga kaso nila, hindi po sa atin na ibibigay pa. Sige po, mag-aantabay po kami dun sa iba pang update dito nga po sa 16 contractors. 60 contractors sa posibleng ma-blacklist nga po ng 60 contractors na binanggit ng DPWH, 60 naman from the DTI. Oo, ayun, malinaw po at least. Ako po last na lang bago ko ibato ito kay Manong Ted. Attorney Claire, meron po bang reaksyon ang Pangulong Marcos Jr. tungkol po doon sa medyo mukhang may pagpapalit or kudeta, liderato doon po sa Senado? Nako. Hindi po at sabi nga po natin ayaw ng executive overreach, no? So Ba't tumawag si Ralph Recto? Ralph Recto? Hindi ba tumawag? Akala ko tumawag. Sorry. Akala ko tumawag si Ralph Recto eh. Akala ko tumawag si Executive Secretary Ralph Recto. Para ika nga ayusin yung nangyayaring sigalot sa na sa kapangyarihan sa Senado. Sorry. Akala ko tumawag. Hindi ba siya tumawag? Akala ko tumawag siya. kung ano po ang mangyayari sa Senado, decision po nila yan. Sorry. Nakita na po ba ng Pangulo yung kumalat na draft report daw po ng Senate Blue Ribbon Committee? Kinabahan ako doon, DJ Chacha. Akala ko itatanong mo yung kumalat doon. Akala ko yung nagtatanong nito si DJ Chacha. Pabira ka, DJ Chacha. Wala pong nabanggit sa atin. Wala pong nakarating. Attorney, yung sa ICI po, paano makapag-function sila ngayon? Isa na lang po nakaupo dun sa commission. Again, hindi ho ba ito napag-uusapan ng Presidente kung siya ba ay mag-a-appoint o they will just have to cease to exist? Hindi po, Sir Ted, no? Ang kailangan lang po nila siguro po ay magbigay muna ng ano po ang update. Ano pong kailangan nila?
At doon naman po gagawin ang Pangulo kung ano po yung magiging rekomendasyon mismo ng ICI. Okay, under Section 10 of this particular executive order, ano po, ang binabanggit po dito, no, the ICI shall be rendered fructus officio upon the accomplishment of the purposes for which it was created or unless sooner dissolved by the President. So, mangyari kaya ito? Kasi nga, dalawa na po yung nag-resign, wala pang bagong appointment, paano po? Kaya nga po, hihintayin lang po ng Pangulo kung ano po yung magiging report ng ICI. Kung kailangan pa po nila magpatuloy, sabihin lang po nila sa Pangulo. Okay. Kung kinakailangan nila ng another budget, sabihin lang po nila sa Pangulo. Yun lang po ang hinihintay ng Pangulo. Okay, so meaning kung Ganun ba yung ginawa ng ng mga magnanakaw sa budget ng flood control? Sinabi lang sa Pangulo, ganon? sila po ay mag-recommenda pa na mag-appoint ng dalawa pang panibago kapalit nung nag-resign. Yes po. Kung ano Okay. po yung i-recommend nila, pakikinggan po ng Pangulo. Okay. Ito pong sinasabi po ng mga OIC sa Executive Secretary's Office, Finance, Public Works, DOJ, Budget, Environment, TOTR, at maging sa inyo pong tanggapan dyan, wala hong, kailan po mag-appoint ng permanente presidente? Nung nakausap ko po ang Pangulo, sabi po niya ay magbibigay naman po siya ng listahan para sa Commission on Appointments. So, hinihintay lamang po namin. Nabanggit na po namin yung issue na po na yan sa kanya. Opo. When will that happen ho kaya? Kasi ang mga senador din po nagsasabi nga no, na hindi pa pwede na magtagal yung mga OIC kasi kinakailangan talaga po ng basbas ng CA. Hintayin lang po natin. Kasi po last week nung na-issue po ito ay nabanggit na po natin sa kanya. Okay. And then, ma'am, yung pong sinasabi din po sa ngayon, no, na kahalagahan na maging transparent na presidente po sa kanyang karamdaman. Kumusta ho ba siya? Meron po siyang event ngayon. Makakasama po ang mga taga-media. So makikita din po nila na okay naman po ang Pangulo. Opo. Siya, ito hong event, ma'am, ay sa palasyo lang po ba ito o sa labas Hindi na po. Sa labas po. Sa labas po. Opo. Ito ba ang kanyang unang paglabas ngayon sa Yes po. sa palasyo? Yes po. Yes po. Pero kahapon meron din po siyang pinuntahan pero within the vicinity lang po ng Malacanang. Okay. With the PSG po. Pero bukas, mamaya po yung talaga makakasama niya yung taga-media. Alright. Ma'am, ano po ang reaksyon ng Presidente dito po ngayon sa world war na nangyayari? Dito po sa ating mga opisyal and of course, ito hong Chinese Embassy spokesperson. Okay po, nung tinanong ko po siya, kasi medyo uminit po yung usapin tungkol sa pagdideklara ng persona non grata. Ang sabi niya po mismo sa akin, huwag ko lang patapusin yung question at sabihin kong no. Yun po. So, hindi po issue sa Pangulo kung madideklara ng persona non grata. Hindi po. So, kung meron pa nagkakaroon ng debate sa mga senador at sa ibang mga mambabatas natin, yan po naman ay kalayaan nila kung ipahayag kung ano po yung nasa sa loob nila. Pero firm naman din po ang Pangulo sa posisyon natin, no, ng administrasyon. Ipaglalaban natin kung anong karapatan ng Pilipinas, anong interes ng Pilipinas. Ayun na nga mga kababayan, nagkakabulawan na ho sila. Dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Malinat ng Pilipinas.